minyo con el di mio go bag. Kay mas bueno kel kumpiyansa kita kaya prepara kita. Kontra ay asusta kita liga na ora kay palta di aton preparasyon. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid at mga kaagapay. Good morning po sa ating lahat. Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig. Welcome sa ating #Monday edition ng Family Matters, kung saan binibigyan natin ng spotlight ang ating mga kalalakihan, ama ng tahanan, kuya, tatay, lolo, at lahat ng nagsisilbing haligi ng pamilya. Welcome na naman sa isang makabaluhang #Monday, ang araw kung saan tinutulungan nating maging mas matatag, mas maalaga at mas makadiyos ang ating mga tatay, mister at lahat ng lalaking leader sa kanilang tahanan. Mga ka-Monday, kumusta ang mga bulsa natin? Humihinga pa ba pagkatapos ng araw ng pag-ibig nitong Sabado? Sana naman ay hindi lang bulsa ang nabawasan, kundi pati ang tampo ni Mrs. ay nabawasan din. So ngayong umaga po, pag-uusapan natin paano ba panatilihing mainit ang pagmamahal kahit tapos na ang araw ng pag-ibig. Ito po ang programang Family Matters. Ako po si Kuya Jerry, ang inyong kasama sa isang oras ng kwentuhang pang-pamilya. Ayan po, kumusta po kayong lahat, mga lalaki, mga kalalakihan dyan, nakikinig ngayon. At syempre, ngayong umaga, babatiin po natin ang ating mga masugid na taga-subaybay. At syempre, babatiin ko rin ang aking mga pamilya dyan sa Zamboanga City. Hello po kina Pastor Dondon Abihar at sa aking masugid na taga-subaybay na si Pastor Alex Baya. At ngayong umaga po mga kapatid, inanyahan ko po kayong sumali. Sali po kayo sa ating kwentuhan, mag-text sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410. At pwede din kayong mag-comment sa ating FB page. I-click nyo lang ang 1116 DXAS, your community radio. Ayan po. Mga kapatid, tell us what you think. Your feedback matters for our program, Family Matters. May maiksing survey po kami na ipapakiusap na inyong sagutan. Pakiscan po ang QR code para madaling ma-access ang ating survey form or i-click ang link sa ating FB live stream. Malaking tulong po ito para mapatuloy nating mapagbuti ang ating mga programs. Ayan po, abangan po namin ang inyong mga feedback. Ayan, ngayong umaga po mga kapatid, bago muna tayo dadako sa ating topic, simulan po muna natin ang ating programa sa isang Bible verse na matatagpuan po sa New Testament in the book of 1 Corinthians chapter 16 verses 13 up to 14. Ayan, ang sabi dito sa New Living Translation, "Be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, and do everything with love." At dito naman sa ang pulong sa Diyos, unang Korinto 16:13-14, "Pagbantay kamo, barog kamo nga malig-on sa inyong pagtuo. Pag maisugon kamo og pagpakalig-on, buhata ang tanan uban sa gugma." At dito naman sa magandang balita, Biblia, mga taga Korinto 16, versikulo 13 hanggang 14. "Magpakapuyat kayo, magpakatatag sa inyong pananampalataya.
magpakatapang at magpakalakas. Ang lahat ng ginagawa ninyo'y gawin ninyo na may pag-ibig. Ayun po ang ating Bible verse na matatagpuan po sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 up to 14. Mga kapatid, ngayong umaga isipin mo ito bilang isang final pep talk. Bago matapos ang sulat, binibigyan niya sila ng 5 maikling utos na parang mga marching orders ng isang sundalo. Kung ating pong babalikan ang ating Bible verse, ang sabi dito sa Tagalog version, magpuyat kayo, maging alerto, manindigan sa pananampalataya, magpakatapang, magpakatibay, ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo sa pag-ibig. Dito po mga kapatid, makikita natin ang 5-point strategy ni Paul. Ang una po dyan ay keep alert o maging alerto. Hindi lang ito basta bawal matulog. Ang ibig sabihin ni Paul o ni Pablo, huwag kayong pa-chill-chill. Sa paligid ng mga taga-Korinto, maraming maling turo at tukso. Kailangan nilang maging spiritually awake para hindi sila maskam ng mga maling paniniwala. Pangalawa naman mga kapatid, stand firm in your faith or manindigan. Sa Tagalog po ito yung huwag maging marupok. Kapag may dumating na pressure o problema, huwag agad bibigay. Ang faith mo ang nagsisilbing anchor mo para hindi ka tangayin ng agos ng mundo. Pangatlo naman po mga kapatid, be courageous or magpakalalaki or magpakatapang. Sa word dito ay makikita natin to act like a man sa ibang translation. Noong unang panahon na yon, ang ibig sabihin nito ay maging matapang na sundalo. Hindi ito tungkol sa gender, kundi tungkol sa maturity. Sinasabi ni Paul o ni Pablo, tama na ang pagiging isip bata. Oras na para lumaban ng may paninindigan. Ang pang-apat naman, itong word na be strong or magpakatibay. Ito yung inner strength. Hindi lang ito muscle, kundi mental at spiritual toughness. Kailangan ng stamina sa pagsunod kay God kasi hindi laging madali ang buhay Kristiyano. Panglima naman po, ito yung do everything in love or gawin sa pag-ibig. Ito ang plot twist. Pagkatapos niya sabihing magpakatapang at maging matatag na parang sundalo, binalanse niya ito ng love. Bakit? Kasi ang taong matapang at malakas pero walang love, nagiging bully. So ang taong puro love naman pero walang paninindigan, nagiging weak. Kaya naman po mga kapatid, ang main point po dito, gusto ni Pablo na ang mga Kristiyano ay maging gentle warriors. Matapang lumaban para sa tama, pero punong-puno ng pagmamahal sa kapwa. Ayon po. So mga kapatid, paano natin to maiko-connect sa atin bilang mga lalaki? So ang ganda ng topic mga kapatid, tamang-tama to para sa ating mga lalaki. Alam naman natin na when it comes sa atin, mga kapatid, mga ka-hashtag Monday, no? February na naman, no? Of course na naman mga kapatid, February. No? Usong-uso ang mga dates, flowers, and chocolates. Pero alam nyo ba na ang tunay na definition ng pagiging manly ay hindi nasusukat sa kapal ng bulsa o sa forma tuwing araw ng pag-ibig. Sabi nga sa unang Korinto 16:13 hanggang 14, ang tunay na lalaki may backbone pero may puso. Kaya naman kung ating pong hibayin ang verse na ito, so balikan natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Sabi niya, magpuyat kayo, manindigan sa pananampalataya, magpakatapang, magpakatibay, parang sundalo, di ba? Yan ang gawa. Yan ang proteksyon. Pero ito ang twist sa verse 14. Ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo sa pag-ibig. Dito papasok yung wagas na pag-ibig. Ang pag-ibig na wagas, hindi lang emosyon. Ito ay desisyon. Sa mga kapatid, hindi lang ito I love you tuwing February 14.
Ito yung pagpili na maging matibay para sa pamilya mo kahit pagod ka na. Ito yung paninindigan sa tama kahit mahirap. Kaya naman mga kapatid, importante dito ang direct to action or direkta sa gawa. Mga kapatid, mga Monday, ang topic natin higit pa sa petsa, direkta sa gawa. So paano natin ito gagawin? So sabi pa nga sa ating Bible verse, be alert. Alerto ka ba sa pangailangan ng asawa mo, ang anak mo? O cellphone lang ang kaharap mo pag uwi? Be strong. Matapang ka bang humingi ng tawad kapag nagkamali ka? O tunay na matapang marunong magpakumbaba? Ayan. So wag natin ding kalimutan itong do everything in love. Yung pagkayod mo sa trabaho, yung pagtatyaga mo sa traffic, no? Yung gagawin mo, yan out of love, hindi ang burden. Yan ang wagas na pag-ibig. So kaya naman mga kapatid, mga kalalakihan dyan na nakikinig ngayon, tandaan po natin, ang wagas na pag-ibig hindi lang nakasukat sa kalendaryo. Ito ay nakaukit ito sa bawat sakripisyo. Magpakatibay tayo sa pananampalataya, pero higit sa lahat, baguhin natin ng pagmamahal or balutin natin ang pagmamahal ang bawat gawa natin. Ayan po mga kapatid, ang ating Bible verse na matatagpuan po ngayong umaga sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13 at to 14. Ayan po mga kapatid. So bago muna tayo dadako sa ating topic, so mag-break muna tayo. Makinig muna tayo ng isang napakagandang awitin mula po sa Papuri. Ayan, magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Discover, inspiration, mission, scripture, God's living word, changing the world. Discover, inspiration, mission, scripture, God's living word, changing the world. Beyond the cover, beyond the page, a message that lives for every age. Don't just read it, do what it says. Follow Jesus every day as we read it, as we pray, as we obey. We will grow, 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 grow. Discover, inspiration, message, scripture, God's living word, changing the world. Discover, inspiration, message, scripture, God's living word, changing the world. It's a map, it's a lamp, it's a light, it's a sword. This is God's living word. As we read it, as we pray, as we obey, we will grow, 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 grow. Discover, inspiration, message, scripture, God's living word, changing the world. Discover, inspiration, message, scripture, God's living word, changing the world. Let us discover, inspiration, message, scripture,
At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Radio Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Kaya naman po mga kapatid, inanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Pakiscan po ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donation. Maraming salamat po and God bless sa inyong partnership. Ayan po. At ngayong umaga mga kapatid, hindi na tayo tatagal pa. Dadako na po tayo sa ating topic. Sa mga ka-Monday, usapang lalaki muna tayo. Noong nakaraang Sabado, malamang ang dami nating nakitang mga lalaking may bitbit na malalaking bouquet sa kalsada. Yung iba, pawis na pawis sa pagpila sa mga restaurant. Yung iba naman, muntik na ma-over budget. Maibigay lang yung special something para kay misis o kay partner. Nakakatuwa, di ba? So, naipakita nating mga lalaki na kaya nating maging sweet at kaya nating mag-effort. Pero mga ka-Monday, ito ang matinding tanong. Ngayong Lunes, February 16 na, kumusta na ang lagay ng pag-ibig mo? Kasi aminin natin po, madaling maging romantic tuwing pag-ibig day. Madaling maging mabait kapag may hawak ang regalo. Pero ang tunay na test ng pagkalalaki natin ay hindi yung ginagawa natin noong February 14, kundi yung gagawin natin ngayong araw, bukas, at sa mga sumusunod pang ordinaryong araw. Marami sa atin, pagkatapos ng araw ng pag-ibig, parang off-season na. Balik na sa pagiging bugnutin. Balik na sa pagiging maikli ang pasensya. Parang yung flowers na binili natin noong Sabado, sariwa, pero ngayon Lunes baka nalanta na or nalalanta na. Sa mga ka-Monday, ang pag-ibig na itinuturo sa atin sa Biblia ay hindi seasonal. Hindi ito parang promo sa grocery na valid lang hanggang February 14. Ang tawag doon ay wagas na pag-ibig. Ang wagas na pag-ibig hindi lang yung flowers and chocolates, ang bala. Ang bala niyan ay consistency or pagiging patuloy at commitment o paninindigan. Sabi nga sa verse natin kanina sa unang Korinto, do everything with love. Everything, ibig sabihin pati ang paghugas ng plato, pag-alaga sa bata, pag-iisod ng motor, at kahit ang pagtatanggap ng sermon ni Mrs. dapat may halong pag-ibig pa rin. Kaya ngayong oras na ito, hihimayin natin paano nga ba natin gagawing lifestyle ang pagmamahal. Paano tayo magiging matatag sa haligi na hindi lang pang special occasion, kundi pang habang buhay. Kaya naman ihanda ang ating mga puso, mga ka-Monday. It's time for some real talk dito sa ating #Monday. Ang wagas na pag-ibig, higit pa sa petsa, direkta sa gawa. Ayan ba? Ready na pa po kayo mga kapatid? So, ito, himayin po natin ang unang punto po. Ang unang punto na ating himay-himayin o i-discuss ngayong umaga, itong tinatawag na consistency is key. No? Ang walang kupas na diskarte. Alam mo ba mga kapatid, no, ang malalimang pagtatalakay dito mga ka-Monday, alam nyo kung bakit maraming relasyon ang lumalamig. Oh, nakita mo ba yan? Bakit maraming relasyon kaya ang lumalamig? Pagkatapos ng araw ng pag-ibig, nag-celebrate tayo. Kasi marami sa ating mga lalaki parang fireworks display. Sa simula,
ang ingay, ang ningning, ang ganda ng kulay, lahat gagawin para mapahanga si Mrs. Pero, pagkalipas ng ilang minuto, ano nang nangyayari? Biglang tatahimik, maglalaho ang liwanag, at usok na lang ang maiiwan. Mga kapatid, tandaan po natin itong word na consistency. Ang consistency po o ang pagiging patuloy ay ang kabaligtaran ng fireworks. Ito ay parang lighthouse. So, nakita ba natin or na-imagine ba natin ang word na lighthouse o parola? Hindi ito maingay, hindi ito pasikat, pero gabi-gabi itong nakasindi para magbigay ng gabay. Ang tunay na MVP sa marriage o relasyon ay hindi yung lalaking nag-effort lang noong February 14, kundi yung lalaking gising na gising ang pagmamahal kahit February 16 or March 20 o kahit sa gitna ng bagyo ng inyong pagsasama sa inyong buhay. Mga kapatid, ang mga babae, tandaan po natin, hindi lang naman grand gestures ang hinahanap niyan. Ang hinahanap nila ay ang katiyakan na andyan ka pa rin ba bukas? Magiging mabait ka pa ba kahit pagod ka na? Now, consistency means your love is not a promo. It is a standard. Ayan po, tandaan po natin yan. Pangalawa naman po mga kapatid, no? Ang pagsasabuhay. Paano natin ito isasabuhay? Paano ito natin gawin? Tandaan po natin itong word na post-val habit. Kung noong araw ng pag-ibig ay pinagbuksan mo siya ng pinto o pinagtimpla ng kape, bakit hindi mo ituloy ngayong Lunes? Huwag mong hayaang maging isang linggong pag-ibig lang ang sweetness mo. Kaya naman, ang consistency ay nakikita sa maliliit na bagay. Yung pag-uwi mo sa tamang oras, yung pagtulong mo sa gawaing bahay nang hindi na kailangang utusan, at yung simpleng pag-text ng ingat ka. O nagte-text pa ba tayo ng word na kumusta ka na, ingat ka, I love you, sa kalagitnaan ng trabaho. Ayan po mga kapatid. So isama mo siya sa routine ng panalangin mo or keep the faith. Itong word na keep the faith. Kasi kapag consistent ang spiritual life mo, magiging consistent din ang pakikitungo mo sa Kanya. Ayun po mga kapatid. Sa mga ka-Monday, alam kong nakakapagod maging consistent. No? Kaya, no, nadya adlaw nga kapuyunta. Nga na, kanunay namong ginahimo. Pero minsan, mas madaling maging masungit, lalo na kapag marami tayong iniisip na bayarin o problema sa trabaho. Pero tandaan mo kapatid, ang asawa mo ay iyong teammate. Hindi mo siya kalaban. Ang pagiging steady at reliable mo ang nagbibigay sa kanya ng seguridad. Kaya naman huwag kang manghina sa paggawa ng mabuti. Ang wagas na pag-ibig ay hindi nasusukat sa bilis ng takbo, kundi sa layo ng nararating dahil hindi ka humihinto. Kayang-kaya mo yan, kapatid, dahil si Lord ang source ng ating lakas. Kaya naman, baka yung I love you nyo noong Sabado, expired na ngayong Lunes. Wag naman sana. Baka yung bulaklak na binili mo na lantutay na or wala na. So yung pasensya mo, lantutay na rin. No, mga kapatid, wag ganon. Ang tunay na lalaki, consistent. Hindi tayo seasonal worker sa pag-ibig. Tayo ay permanent employee sa puso ng ating mga asawa. Ipakita natin sa kanila na mas masarap tayong magmahal kapag ordinaryong araw dahil doon lumalabas ang tunay nating kulay. Diba? Napakaganda po mga kapatid. Pangalawa naman po mga kapatid, itong guard the heart, not just the wallet. So bantayan natin ang ating mga puso, hindi lang ang bulsa. Bakit? Bilang mga lalaki, mga kapatid, mga ka-Monday, nakaprogram na sa utak natin na tayo ang provider.
at protektor. Ang iniisip natin basta nakapag-uwi tayo ng pera, basta may pambayad sa kuryente, at basta ligtas ang pamilya sa magnanakaw, okay na. Job well done na tayo. Pero ang madalas nating makalimutan ay mas malaking banta kaysa magnanakaw. Ano ito? Ito ay ang stress, galit, at pagkalayo ng loob. Sabi nga sa Bible verse, mga kapatid, tandaan natin yung word na be on guard. Sa basketball, ang guard ang humaharang sa kalaban para hindi maka-shoot. Sa marriage naman po, kailangang i-guard natin ang ating mga puso laban sa emotional leaks. Ito yung mga pagkataon na dahil sa sobrang pagod natin sa trabaho, pag-uwi natin sa bahay, ang bitbit natin ay hindi pagmamahal kundi init ng ulo. Ang nagiging biktima, si Mrs. at ang mga bata. Kaya naman mga kapatid, ang pagiging wagas na magmahal ay ang pagkakaroon ng disiplina na sabihin kahit pagod ako, hindi ko ibubuhos ang stress ko sa asawa ko. Guarding the heart means hindi mo hinahayaang pasukin ang anay ng bitterness o pagkukulang sa pansin ang iyong relasyon. Kaya mga kapatid, no? Bago ka pumasok sa pinto ng bahay, huminga ka muna ng malalim. Ipagdasal mo na, Lord, iwan ko muna ang stress sa opisina, sa kalsada, o kahit ano ang ginagawa mo sa labas ng bahay. Tulungan mo ako maging asawa at tatay pagpasok ko sa loob. Kaya mga kapatid, be the peacekeeper. No? Kapag mainit ang ulo ni Mrs., huwag mo nang sabayan. Ang guard ay mahinahon pero matatag. Ikaw ang mas absorbed o ikaw ang mag-absorb ng init para lumamig ang paligid. Yan ang tunay na lakas. Kaya naman mga kapatid, higit pa sa perang inuuwi mo, mag-invest ka ng atensyon. Kumustahin mo ang puso niya. Minsan mas kailangan niya ng iyong tenga na nakikinig kaysa iyong kamay na nag-aabot ng pera. So kaya naman pa mga kamanday, saludo ako sa pagkayod ninyo. Alam kong hindi biro ang maghanap buhay sa panahon ngayon. Pero tandaan ninyo, aanhin ang punong-puno ang inyong pitaka kung ang puso naman ni Mrs. ay tuyong-tuyo at sugatan dahil sa mga salitang nabibitawan natin. Ang tunay na provider ay nagbibigay din ng emosyonal na seguridad. Kaya kaya mong bantayan ang puso ng pamilya mo, kapatid, dahil ang Panginoon ang siyang shield at fortress mo. Siya ang magbibigay sa iyo ng patience na hindi nauubos. Ayan. So mga kapatid, baka naman ang nababantayan lang natin itong araw ng pag-ibig ang reserba nating pera, di ba? So tapos ngayong Lunes, dahil simot na ang budget, simot na rin pati ang pasensya natin. Huwag ganon. Ang wagas na pag-ibig hindi lang sa bulsa makikita. Bantayan natin ang ating pananalita at pakikitungo. Maging safe haven o ligtas na lugar tayo para sa ating mga asawa. Kasi sa totoo lang, mas masarap umuwi sa bahay na punong-puno ng pagmamahalan kaysa bahay na kompleto nga ang gamit pero puro sigawan naman. So napakahirap naman mga kapatid. Yun ang ating pangalawa. Ang pangatlo naman po mga kapatid, itong courage to say sorry. Ang tapang sa pagpakumbaba. Alam mo ba mga kapatid, sa mundo natin, ang turo sa atin, ang lalaki hindi dapat umiiyak o ang lalaki dapat laging tama. Akala natin kapag umamin tayo ng pagkakamali, mababawasan ang ating pagkalalaki. Pero alam nyo ba, mga kapatid, mga kamanday, na sa mata ng Diyos at sa mata ng ating mga asawa, ang pinakamatapang na lalaki ay hindi yung laging nananalo sa argumento or arguments, kundi yung lalaking may lakas na loob na magpakumbaba. Sabi nga sa verse natin kanina, be courageous. Ang tunay na courage o katapatan ay hindi lang pagharap sa kaaway sa labas. Ito ay ang pagharap sa sarili nating pride. Ang pag-ibig na wagas ay hindi yung walang pagkakamali, kahit lahat naman tayo nagkakamali, kundi yung pag-ibig
na marunong humingi ng tawag. Baka naman noong araw ng pag-ibig may nasabi kang hindi maganda. Baka nakalimutan mo yung napag-usapan ninyo. O baka hanggang ngayon may cold war pa rin kayo sa bahay dahil ayaw mong bumaba sa pride mo. Kapatid, mga kamande, huwag mong hayaang ang isang maliit na sorry ang maging hadlang para maging masaya ang pagsasama ninyo. Ang sorry ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng mas mahalaga sa iyo ang relasyon ninyo kaysa iyong ego. Kaya naman, kapag humingi ka ng tawad, huwag mong sabihin sorry pero ikaw kasi, no? Ang tunay na sorry ay walang pero, no? Alisin natin ang pagkukulang. Period. Ayan. So wag mo nang hintayin na si Mrs. ang lumapit. Bilang leader ng tahanan, ikaw ang unang gumawa ng tulay. Ang first move sa pag-ayos ay MVP move. Kaya naman ang wagas na pag-ibig ay natututo. Kapag nagsorry ka, kalakip nito ang pagsisikap na hindi na uulitin ang parehong pagkakamali. Kaya naman mga kamande, alam kong mahirap lunukin ang pride. Totoo yan. Lalo na kung pakiramdam natin ay tayo ang tama. Pero isipin mo, ano ba ang mas gusto mo? Ang manalo sa pagtatalo o ang manatiling panalo ang inyong pagsasama? Ang Panginoong Hesus po mga kapatid ang pinakahalimbawa natin dito. Siya na walang kasalanan, siya ang nagpakumbaba para sa atin. Kung siya ang nagpakumbaba, kaya mo rin kapatid. Ang paghingi ng tawad ay hindi nakakabawas ng pagkalalaki. Bagkus, ito ang nagpapatunay na ikaw ay isang lalaking may karakter at takot sa Diyos. Tandaan po natin yan. Mga kamande, baka naman ang tigas na ng leeg natin ngayong Lunes. Diba? Huwag nating gawing Lunes ng pagsisisi. Gawin nating Lunes ng pakipag-ayos. Isipin mo kapatid, mas masarap kumain ng hapunan mamaya kung walang ice sa pagitan ninyo ni Mrs. Yung cold ba, di ba? Ang sorry ay libre, pero ang balik niyan sa relasyon ninyo, priceless. Kaya mo yan kapatid. Ibaba ang pride, itaas ang pagmamahal. O di ba? Napakaganda po mga kapatid. Ang panghuli naman, itong strengthen the faith together or tibayin ang pananampalataya. Alam mo ba kapatid, sa construction, kahit gaano kaganda ang pintura at kahit gaano kamahal ang mga gamit sa loob ng bahay, kung mahina ang pundasyon, guguho ito sa oras ng lindol. Ang ating marriage kasi o relasyon ay ganyan din. Ang araw ng pag-ibig or ang pag-ibig gifts, dates at matatamis na salita ay parang pintura lang. Pampaganda sa labas. Pero ang tunay na nagpapatibay sa atin kapag dumating ang bagyo, lindol ng buhay ay ang ating pananampalataya. Tandaan po natin yan, ang ating faith sa Panginoon, ang ating connection sa Panginoon. Sabi nga sa ating Bible verse, no, stand firm in the faith. Bilang lalaki, ikaw ang itinalaga ng Diyos na magiging head o pinuno ng tahanan. At ang pagiging pinuno ay hindi ibig sabihin na ikaw ang boss. Tandaan po natin yan. No, wag ba natin isipin na basta pinuno na ikaw na ang boss, na laging sinusunod. Ang tunay na pinuno ay ang unang lumalapit sa Diyos para sa kanyang pamilya. Tandaan po natin yan. Kaya naman ang wagas na pag-ibig ay pag-ibig na nakakabit sa source. Sino ba ang source dito? Si Lord Jesus, ang Panginoong Hesus po. Kung ang pag-ibig mo ay nakadepende lang sa emosyon mo o sa bait ni Mrs., mauubos at mauubos ka, kapatid. Pero kung ang pag-ibig mo ay galing sa Diyos at yan ang source, may unlimited supply ka ng pasensya. O, yan ang mga unlimited supply ha, take note. Unlimited pasensya,
unlimited strength, lakas, at unlimited na katapatan. Kapag ang mag-asawa ay maghawak-hawak kamay na nakatingin sa Diyos, hindi sila madaling mabuwag. Tandaan po natin yan. Kaya naman po mga kapatid, no, bilang isang lalaki, dapat tayo ang nagli-lead sa prayer. No? Hindi mo kailangan maging magaling mag-preach. Hindi yan kailangan. Ang simpleng paghawak sa kamay ni Mrs. bago matulog para magpasalamat kay Lord ay napakalaking bagay na. Yan ang pinaka-romantic na post-Valentine's move na magagawa mo. Kaya naman, be the example. Pakita mo sa iyong anak at kay Mrs. na ikaw mismo ay may takot sa Diyos. Kapag nakikita nila na nagbabasa ka ng Biblia o nananalangin, nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam na ligtas kami dahil si Papa o Mister ay nakatitig kay Lord. Ayan po mga kapatid. Kaya naman decide based on faith sa bawat desisyon nyo, sa budget, sa pagpapalaki ng anak, sa trabaho, isama nyo si Lord. Huwag mo natin kalimutan yan. Huwag mong pasanin ang lahat ng problema mo mag-isa. I-surrender mo ito sa Kanya kasama ang asawa mo. Kayan po mga kapatid. So tandaan po natin mga kamanday, baka iniisip mo, Kuya Jerry, hindi naman ako ganon ka-religious. Kapatid, hindi ito tungkol sa pagiging religyoso. Ito ay tungkol sa pag-amin na kailangan natin ang Diyos para magtagumpay bilang asawa at tatay. Hindi mo kayang maging wagas kung sa sarili mo lang kukuha ng lakas. Pero promise ni Lord, kapag tumayo tayo sa pananampalataya, bibigyan niya tayo ng karunungan. Ang pagiging spiritual leader ay ang pinakamagandang regalo na maibigay mo sa pamilya mo. Higit pa sa anumang material na bagay na binili mo noong Pag-ibig Day. Ayan, di ba? Napakaganda po mga kapatid. Kaya naman po mga kapatid, tapos na ang Pag-ibig Day. No? Baka yung prayer life nyo natapos din. Huwag naman po sana mga kapatid. No? Huwag nating kalimutan na ang tunay na secret ingredient ng masayang pagsasama ay hindi ang date place. Ano Kuya Jerry? Kundi ang prayer place. No? I-level up natin ang ating pagiging lalaki. Huwag lang tayong magaling mag-provide ng pagkain, mag-provide din tayo ng spiritual direction, no, sa ating pamilya. Kapag si Lord ang captain ng inyong barko, kahit gaano pa kalaki ang alon ngayong month of February, makakarating kayo sa pangpang ng magkasama at mas matatag. Kaya naman mga kapatid, tandaan po natin na kumpleto na natin ang 4 na puntos. No? Kung gusto mong may apply ito sa ating buhay, walang ibang nating gagawin. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoon. Yan po ang sekreto. Kaya naman mga kapatid, tandaan po natin, mga hashtag Monday, ang buhay ng lalaki ay hindi perpekto po. Totoo yan. Pero kung tayo'y magpapasakop sa Diyos at maglingkod, kasama ang ating pamilya, kapatid, ang Diyos ay kikilos sa ating buhay at pamilya. Hinding-hindi niya kayo pababayaan. Kaya naman mga kapatid, mga family matters, no? Napaganda po ng ating napag-usapan ngayon. Ang wagas na pag-ibig, higit pa sa petsa, direkta sa gawa. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Mga Monday, ito ang tanong. Ano ang gagawin mong bawi move ngayong tapos na ang araw ng pag-ibig para manatiling sweet si Mrs.? Yan po ang tanong. So unsaon na to? Ano ang mga strategy natin? Ano ang maaari nating gawin kahit tapos na yung araw ng pag-ibig? No? Yun po ang dapat nating isipin. Kaya naman mga kapatid, i-share nyo sa amin sa magitan ng text o message
sa ating Family Matters #Monday edition. Dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. Ayan, so mga kapatid, bago tayo tuluyang magpaalam, hindi pwedeng nakinig lang tayong mga lalaki. Tandaan po natin, ang tunay na lalaki, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Kaya naman ang hamon ko sa inyo mga kapatid, ngayong umaga, gawin natin ang Wagas Challenge. Simple lang ito, pero malalim ang tama. Number 1 po, ang kumusta mo. Pag-uwi mo mamaya o bago ka matulog, lapitan mo si Mrs. Huwag mong tatanungin tungkol sa ulam o sa mga bata. Tanungin mo ang puso niya, kumusta ka na, no? Kumusta ka talaga, no? Ano ang pwede kong maitulong para mabawasan ang stress mo? Yun po ang dapat nating itanong. Ang wagas na pag-ibig po ay nagsisimula sa tunay na malasakit. Pangalawa naman, itong pride check. Kung may tampuhan na naiwan noong pag-ibig day o nitong nakaraang linggo, kapatid, ikaw na ang unang bumaba. Huwag mo nang hintayin na mag-init pa ang ulo niya. Isang taos-pusong sorry, bawi na sayo ay sapat na para gumaan ang pakiramdam sa loob ng bahay. Pangatlo naman, ang prayer lead. Huwag kang matakot na mahihiya. Subukan mong hawakan ang kamay ng asawa mo ngayong gabi at magdasal kayo kahit 2 minuto lang. Pasalamatan niyo si Lord na malampasan niyo ang pag-ibig day at hilingin ang gabay niya para sa buong linggo. Mga kamanday, ang pag-ibig ay hindi lang nararamdaman. Ito ay pinipili. Piliin mong magmahal ng wagas ngayong umaga. Huwag mong hintayin sa susunod pa na taon, no? Susunod pang uli February 14 para bumawi. Ang tunay na MVP nagpapakitang gilas sa ordinary days ng buhay. Ayun po mga kapatid. Ayan. So alam kong hindi madali ang maging lalaki sa panahon ngayon. Alam kong mabigat ang pasan ninyong responsibilidad. So yung kailangan maging matibay kahit pagod na. Yung kailangang magbigay kahit kulang na. At yung kailangang ngumiti kahit marami ring inaalala. Baka pakiramdam mo walang nakakita ng mga sakripisyo mo. Baka pakiramdam mo ordinaryong araw lang ito na lilipas din. Pero tandaan mo ito kapatid, sa mata ng Diyos, hindi ordinaryo ang ginagawa mong pagmamahal. Ang bawat patak ng pawis mo para sa pamilya mo, ang bawat pagpipigil mo sa galit para lang manatiling payapa ang buhay at ang bawat desisyon mong manatiling tapat, lahat yan ay may halaga sa langit. Huwag kang magpapagod or mapapagod gumawa ng mabuti. Huwag kang panghihinaan ng loob kung parang hindi ka kaagad na i-appreciate. Ang wagas na pag-ibig ay parang pagtatanim. Hindi mo agad makikita ang bunga ngayon, pero darating ang panahon, aanihin mo ang isang pamilyang matatag, mga anak na may respeto at isang asawang payapa dahil may isang lalaking tulad mo na nanindigan para sa kanila. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon sa bawat hakbang. Siya ang magpupuno ng pag-ibig sa puso mo kapag naramdaman mong tuyong-tuyo ka na. Kaya itaas mo ang iyong noo at ayusin mo ang balikat mo. At umuwi ka sa inyong tahanan ng may bitbit na pag-asa. Kaya mo yan kapatid dahil ikaw ang MVP ng inyong tahanan sa tulong ng ating Panginoon. Laban lang mga kamanday. Kaya kapatid, mabilis ang oras. At bago tayo maghiwa-hiwalay ngayong Lunes, hayaan ninyong iwan ko sa inyo ang 4 na bagay na tinatalakay natin tungkol sa wagas na pag-ibig. Tandaan ninyo, ano yung una? Consistency is key. Ang pag-ibig ay hindi fireworks na isang beses lang sisiklab. Ito ay parola na gabi-gabing nagliliwanag. Huwag kang maging seasonal na asawa.
Pangalawa naman, guard the heart. Bantayan ang emosyon ng tahanan. Ang tunay na provider ay hindi lang nag-aabot ng pera, nag-aabot din ng kapayapaan at seguridad sa puso ni Mrs. Pangatlo naman, courage to say sorry. Ang tunay na matapang, marunong magbaba ng pride. Huwag mong hayaang ang sorry ay maging hadlang sa kaligayahan ng pamilya mo. At pang-apat naman, strengthen the faith. Higit sa lahat po mga kapatid, aminin natin hindi natin kaya. Kung tayo lang, maging spiritual leader ka, akayin mo ang pamilya mo papalapit sa Diyos. Kaya naman ka Monday, tapos na ang pag-ibig day. Pero ang tunay na pagmamahalan ay ngayon pa lang nagsisimula sa gitna ng inyong mga ordinary days. No? Do everything with love. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil tapat ang Diyos na nagbigay sa iyo ng pamilya. Ayan po mga kapatid. At wala na po tayong oras mga kapatid. Ngayong oras, dadako na po tayo sa ating mga panalangin. Ayan, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na Ama na nasa langit, Panginoong Hesus, maraming salamat sa araw na ito. Itinaas po namin sa iyo ang lahat ng mga kalalakihan, mga asawa, at mga tatay na nakikinig ngayon. Lord, ikaw ang nakakaalam ng bigat na dala-dala nila sa trabaho, sa finances, at sa kanilang mga relasyon. Bigyan mo po kami ng pusong wagas na magmahal. Turuan mo kaming maging consistent at matatag. Alisin mo po ang pride sa aming mga puso at palitan mo ito ng inyong kababaang loob. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naging mainitin ang aming mga ulo o naging manhid kami sa nararamdaman ng aming mga asawa. Basbasan mo po ang aming mga kamay na nagtatrabaho. At higit sa lahat, Panginoon, maghari ka sa bawat tahanang kinakatawan namin. Maging sentro ka ng aming pagsasama para sa bawat pagsubok na darating, manatili kaming nakatayo dahil ikaw ang aming sandigan. Salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos. Amen and amen. Muli po mga kapatid, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin sa ating hashtag Monday na ang topic ay Wagas na Pag-ibig Edition. So, abangan nyo mga kapatid sa susunod na namang Lunes sa ating susunod na programa na hashtag Monday Edition. At syempre ngayong umaga tayo ay magpapaalam na. At syempre tayo din ay magpapasalamat din sa ating mga technicians. Salamat po kina Kuya Romel Paulino, Kuya Rolando Alfonso. Ayan po. Abangan po ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Uto Bubin. At tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po mga kapatid, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a blessed Monday. Bye-bye and God bless. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love. Like the prodigal son in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now
know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches